Lunch for today, 20 baht, 20 baht, 20 baht. So 60 baht lang lahat ng to. Oh my God. Isa sa mga mamimiss ko sa Bangkok yung prutas lang na kawag nag-crave ka lang kahit saan lang dyan sa kanto. Maraming prutas. Tapos ang mura, fresh, ang tamis. Yung quality of life na meron ka pero hindi ka gumagastos ng sobra-sobra. Thailand, Bangkok. Oh my God. Babalik ulit ako. Babalik ulit ako dito. Hi guys, so ayun ngayon nandito tayo sa Lumpini Park. Hindi ko pinapansin yung Lumpini Park kasi akala ko parang pangit. It's giving pala guys. Ang ganda pala ng Lumpini Park. Nagpunta na kasi dito si Bimbi. Tapos si Opa nagpunta rin dito. Tapos may nakilala rin ako taga Germany. Anong pangalan ni Kuya? Nalimutan ko yung taga Germany. 4 times na daw siya nagpapabalik-balik sa Lumpini Park. Tapos ngayon kasi free day ko lang, trinay ko lang puntahan dito kasi walking distance lang siya. It's giving pala. Ang ganda pala guys, pakita ko sa inyo. Oh, pak. Pwede ka mag-jogging kasi parang paikot siya oh. Tapos may parang lake dito. Ang chill. Ang sarap lang magmuni-muni dito. Oh, pak. Si ate girl nagmumuni-muni oh. Diba, giving? Oh, diba guys, hindi ko siya pinapansin kasi sabi ko park, anong gagawin ko sa park? Ang ganda pala, sarap mag-jogging dito, oh. Giving, no? So sige, pahinga muna tayo dito at magkwentuhan muna tayo sa mga naganap sa buhay natin. Ayan, ay giving, sayang wala akong tripod. Ay, sayang di ko dinala yung tripod ko, parang sarap sana ilagay mo lang dyan, tapos kwentuhan lang tayo dito na parang, oh, kamusta kayo dyan? So, story tayo kung paano ba nagsimula ang lahat. Medyo mainit pero laban. So, si Bimbi, nakilala ko siya kasi nga, dun sa hostel, siya yung katapat ko sa bunk bed. Paano ba nagsimula ang lahat? Pinakauna talaga noon, hindi ko pa siya nakikita nung una. Tapos, maliligo ako. Gabi na yun, maliligo ako. So, tapos, na-distract ako kay kuya. So gabi na yun, tapos maliligo dapat ako ng gabi na yun. So nag-aayos ako ng maleta ko, naghahanap ako ng damit na susuting ko. Tapos si Bimbi nakasara kasi yung ano niya, nakasara yung kortina niya sa bunk bed. Tapos biglang binuksan niya, tapos lumabas siya. Tapos pagkalabas niya, di nagkangitian kami ganun. Tapos sabi niya na, "Are you leaving already?" Sabi ko na, "No, I'm just gonna take a bath. I'm just looking for parang clothes to wear." So parang doon talaga nagsimula yung ano namin, doon nagsimula yung conversation. So si Bimbi talaga yung nag-first initiate ng conversation. So umasa. Alam mo, ikaw yung nag-first move. So panagutan mo to, tsari. Nakaligo na ako. Tapos nagkita ulit kami ni Bimbi yata sa may common area. Tapos doon kami nakapagkwentuhan. Tapos nung nagkwentuhan kami, parang click. Alam mo yung mararamdaman mo naman yun parang sa unang ano pa lang. Sa unang tawag dito. Sa unang interaction nyo pa lang, mararamdaman nyo na parang click, parang nagki-click talaga yung personality namin, okay yung flow ng usapan. Kaya nung kinabukasan, ayun, nag-aya siya na parang mag-explore kami sa Bangkok, yung nag-ano nga kami, sumakay kami ng boat, yung nag-explore tayo sa kung mga museum, yung mga ganun-ganun. So, doon nagsimula yung interaction namin ni Bimbi. Tapos parang okay talaga yung ano namin, okay yung magaan siya kasama. Tapos feeling ko din naman magaan ako kasama. Sorry. So parang nag-ano kami, nagja-jive talaga kami. Tapos parang lagi na kami magkasama, mag-breakfast, mag-lunch, mag-dinner. So parang feeling ko kaya ako nagkagusto sa kanya, kaya rin ako na-fall. Kasi parang alam mo yung parang everyday kayo magkasama. Tapos parang nasasanay ako na everyday magkasama kami. Pero tropa lang pala talaga. Alam mo yung parang masyado lang ako masyado lang ako nag-expect kasi akala ko may something pero wala, tropa lang pa lang talaga. Kasi parang especially yung mga tao from the west, yung mga western, hindi sila, wala silang pakialam sa ano mo eh. Wala silang pakialam kung straight ka, kung bi ka, kung bakla ka. Wala silang pakialam for as long as marunong kang makisama, for as long as swak yung personality nyo, tutropahin ka talaga niya na parang tropang tropa. Alam mo yun, parang walang judgment na tropa. Kaso ayun nga, na-fall ang lolo nyo, nag-assume ako kasi nga syempre straight guy, tapos parang manly kumilos, tapos parang biglang gusto niya lagi kayo magkasama. So parang na-fall ako. But anyway, I love
how he handled yung parang pag-amin ko sa kanya, kung paano niya hinandle kung paano niya gracefully di-reject ako. Alam mo yun? Parang hindi niya ako parang hindi niya ako parang sinigawan, hindi siya parang nandiri sa akin. Ang ganda ng pag-handle niya, kaya parang maganda ko rin siya na-accept. Magaan ko rin siya na-accept. Kaya parang graceful din yung pag-move on ko. Masakit syempre. Sino bang may gustong ma-reject, di ba? Wala namang taong gustong ma-reject. Masakit, pero maganda kasi yung pagka-handle niya. Maganda ko rin siya na take, kung if it makes sense, parang ganun. Mahirap nung simula, especially nung umalis siya, parang lungkot ako, pero ayun, naka-move on naman din ako, at mas nag-focus na lang ako dun sa mga positive naming memories, kasi ang saya nung bonding namin talaga, parang bro talaga, brother ganun. Pero I want something more sana, pero brother lang talagang kaya niya, bro. And then ayan, umiksa na nga si Opa, dumating si Opa. Paano ba naman kami nagkakilala ni Opa? So si Opa, nakilala ko siya sa CR naman. Sa CR, nagtututbrush ako noon, tapos parang nagtututbrush din siya sa CR. Tapos parang nung after na namin magtutbrush ganun, tapos parang tapos na rin siya. Syempre nakita ko na parang cute ganun. So kinausap ko. Dapat the moves tayo. Tapos sabi ko na, where are you from? Tapos sabi niya na Korea. So nung pagkasabi niya pa lang ng Korea, medyo tagilid na ako. Kasi yung mga Koreans, guys, meron talaga silang personality na hindi sila mahilig makipag-socialize sa ibang lahi. Parang pag Korean, gusto nila Korean lang. Or basta, ewan ko, ganun yung nafe-feel ko. Medyo hindi sila ganun ka nakikipag-socialize. So parang nung sinabi niyang Korea, parang hindi na ako masyadong umimek. Alam mo, parang sabi ko, end of conversation na, parang feeling ko hindi ko to mapupush. Buti na lang nag-follow up question siya. Tapos sabi niya na, how about you, where you from? Sabi ko, I'm from the Philippines. So sabi ko, nakikipag-usap. So parang okay to na Korean, hindi to parang suplado. So doon na nagsimula. Tapos agad-agad, doon pa lang yung first kilala pa lang namin. Sabi niya sa akin na, nag-dinner ka na ba? Ganun agad yung una ng tanong, nag-dinner ka na ba? Tapos sabi ko na, sakto hindi pa ako nagdi-dinner. Sabi ko na, hindi pa. Sabi niya na, gusto mo pa mag-dinner? So doon kami nagsimula. Sa kay Opa, ako yung unang nag-initiate ng conversation. Pero siya yung unang nag-aya mag-dinner. Diba? After dinner, parang nagkwentuhan pa kami ni Opa sa may lobby. So doon talaga parang mas naging close kami. So ayun lang naman yung istorya ng buhay natin. Kung gusto mong makapag-isip-isip, dapat may binili akong shake dito. So parang, shake ka lang dito. Lumpini Park. Giving, no? It's giving. I love it. Mahangin pa. Especially dito sa Bangkok na sobrang init. Perfect nito, oh. Ang hangin, bish. Yung ganda talaga dito sa Lumpini Park, guys. Ang tahimik lang, no? Ang saya. Ito magbibigay sa'yo ng peace of mind. Ito yung kailangan mo, Marvin. Peace of mind ngayon sa mga pinagdadaanan mong rejection sa buhay. Charing. Ang ganda, ang saya. Ang saya, no, na parang yung pagtira ko dito sa Bangkok ng 1 month. Ang saya kasi parang walang nakakakilala sa'yo. So parang you start from a blank page, no? Walang nakakakilala sa'yo. Wala yung society na nagdidikta kung sino ka. So parang dahil na nasa ibang bansa ka, nasa ibang lugar ka, parang I can be who I want to be, no? Wala yung society na magsasabi na, oy, ito ka, ganito ka, di ba? Dito, I can just be who I am, di ba? Ang saya. At yung quality of life na na-experience ko dito sa Bangkok, ganda eh. Hindi ako nag-spend ng so much. Don't get me wrong, no? Japan is also very, very nice. I love Japan so much. Pero ang mahal kasi, B. Pero dito sa Thailand, like, you don't have to spend so much, pero the quality of life that I get from the food, ang sasarap ng pagkain dito, guys. Ang sarap ng pagkain, ang mura. Okay yung transportation system. Pinaka-ayaw ko lang, guys, yung weather, ang init. Mainit, yun lang talaga yung ayaw ko, but everything else about Bangkok, about Thailand, I love.
pagkain talaga, ang sarap ng pagkain guys. Tsaka kung gusto mo para mag-diet yung healthy, ang daming mga prutas dyan, di ba, na parang sa gilid-gilid lang. Kung bumili ka ng prutas, mga fresh, mura, ang dami talaga yung mga market na local market. Ang sasarap ng pagkain, ang daming options. Ay, feeling ko ulitin ko ulit to. Feeling ko parang hindi pa ako kontento. Gusto ko pang magstay longer nga eh. Kung may choice lang ako, gusto ko pa magstay longer dito sa Thailand. Pero mag-exit na ako sa 30 days na visa free. So kailangan ko na mag-exit. I think pwede ka daw mag-extend, magbayad ka lang ng parang extension fee. Pero hindi ko pa na-try. Maybe next time na lang. Kasi kailangan ko rin umuwi sa Pilipinas because may mga kailangan din akong asikasuhin doon. But yeah. My gosh, thank you so much Thailand. Thank you so much Bangkok. I had a very great 1 month dito. Grabe yung experience ko. Wala akong babaguhin sa mga lahat ng na-experience ko. Yung mga nasaktan ako, yung mga taong nakilala ko, yung mga umalis, yung mga dumating, lahat. Wala akong babaguhin kasi kailangan mangyari yun. At kailangan yun para makuha ko yung experience na meron ako ngayon. At forever ko siyang i-cherish, di ba? Nasa core memory ko na yung experience ko dito sa 1 month sa Bangkok. But again guys, thank you sa pagsama sa akin sa aking journey dito ng living alone in Bangkok. Pero hindi naman ako talaga naging alone kasi sa journey ko ang dami kong mga nakilalang friends, mga nakilalang mga bagong tao. So I am very happy and grateful about that. Oh guys, may mga ganito sila oh. Yung libre. Hindi mo na kailangan pala mag-gym dito eh. Meron ng mga ano yun, yung pull-up bars. Oh my gosh. Parang gusto ko tuloy magpaganda ng katawan dito next time, no? Bakit ba late ko to na-discover? Yan guys, Lumpini Park. Ang sarap dyan, no? Parang pull-up bar, mag-workout ka. Tapos ito mga bench. Ano ba tong tawag dito? Oh my God, I love it. Maybe next time kapag tumira ulit tayo dito sa Bangkok, diba? Dito na lang tayo mag-gym kasi kung wala namang time fit, dadating na yung mga mga katawan nitong mga mag-workout ng mga black. Hindi natin kaya. Ganyan yung mga makakasabay mo guys, mga BBC. Mag-workout kayo together, just ko Lord. Ako yung buhatin nila. Nakaloka. Anyway guys, so ayan no, kapag magstay ako ng longer dito sa Bangkok, pwede palang ganyan no. Wala nang bayad no. Libre na yung training and all that. Tapos nagulat ako oh. Lo, nalapit ka ba sa akin? Ba't ganun? Hindi ba yan siya ano? Nakakatakot naman, baka bigla siyang parang bigla siyang mag-jump. Hindi ba yan mag-jump? Hello. Nakakaloka no, parang paano lang siya, palaboy-laboy lang siya dito. Hala. Hindi ba yan nangangagat? Meron pa akong nakitang isa. Pwede ko ba siyang picturean? Or baka ma-istorbo ko siya sa kanyang pagpapahinga. Dito na lang, i-zoom na lang natin. Ayun siya. Nandito na siya sa lupa, B. Hello, hindi ba yan siya tatakbo? Tas natatakot yung ate. Natakot siya yun. Sabi niya, chill, diba? Oh, people are just chilling. Guys, just a typical afternoon lang sa dito. Buhaya. Ay, ano tawag dyan? Buhaya. Buhaya ba yan? Hindi crocodile. Nandiyan na siya. Alo, gagi, kinabahan ako. Akala ko nilapitan ako nung isa dito. Ito oh. Ganyan lang sila, patambay-tambay lang sila sa hapon. Tapos minsan lumalangoy-langoy sila dyan sa ayun yung iba dun Hi guys, so ayan, ngayon pala pumunta tayo sa Jod Fairs, yung night market na sikat dito. Punta na tayo dito last time pero babalik lang tayo. Kasama kasi Alvin yung dati kong matrabaho. Alvin, nag-like ka sa video. Nag-vlog na pala. Nag-vlog ka na ba? Meron ka nang ba upload? Sige lang.
Ayan, nag-vlog na si Alvin. Alvin Manaloto. Tama ba? Content ko yung pangalan. Ayun guys, Kasi magdadyan. mga 2 months ba, ganun bago ma-upload. Oo, 2 years. Minsan 2 years. Diba? Ang dami ng video clips ni Alvin kasi dati pala nung Hong Kong na. Ay, hindi ko pala. Hong Kong? Hong Kong, no? Ay, hindi. Palawan, gano'n. Mga 6 years na yon, 5 years. Hindi pa rin na-edit. Tayo sa Jud Fair. So from Silom na gano'n kami. MRT papuntang Laprao. Ang bayad, exit number 4 daw. Ang bayad was 43 baht. So yun guys, it's a prank. Hindi pala kami sa Praraw. Baba, nagkamali kami. So sa ano pala? Ay, hindi ko alam kung tama or hindi lang talaga namin nakita yung Jud Fairs. Pero lilipat kami sa isa pang Jud Fair sa... Sabi niya kasi parang 2 to 3 kilometers ba? 2 kilometers. Ay, parang wala dito, Alvin. Doon tayo. Ay, yun. Ayan. So, sa Laprao kami bumaba. Dapat pala Praram 9. So, doble tayo ng pamasahe for today's video. Okay lang yan. It's part of the journey na maliligaw ka. Pero, after mo maligaw, bangon ulit. Charing. So, Praram 9 tayo guys. Praram 9, hindi Laprao. Magka-sound kasi, no? So, parang nalito yata kami. So, yun guys. This is Jud Fairs on a... ano ba ngayon? Thursday. On a Thursday night, guys. Ayan, nakita na naman natin itong building na parang barko, no? Lakas maka SM Aura. Ay! So, gusto ko naman pala mag-ice cream pero mamaya na. Ay! Uy, naano ko yung mukha ng bata, kawawa, no? Parang naganon ko talaga yung mukha mo. Oh, Alvin, 150 lang, oh. Parang ganda nitong block na to. Diba? Nagdag luggage. It's giving pandagdag luggage. Pero ang ganda. Magkano yung 150? 200 something. Okay, kakain na tayo. Ang kakainin ko ngayon is mais. Ang mais nanggaling siya sa root word na ma, which means corn, and is, which means corns. So yun guys, first meal natin is roti. Bagong bago. Roti, pero ibang flavor naman. Roti, corn plus cheese para maiba lang. Alvin, try mo yan. Yung drinks na mayroong mga... Sige na, for the vlog. Maganda yung content. Ayoko yun. Guys, first meal natin roti. Pero iba naman to, roti corn, may cheese, tapos condensed milk dito sa ibabaw. Dito sa ay, nababasag pala siya, hindi maganda. Sa side. Dito magandang pangitain. Oh, nice. It's giving hot cake na may mga 7. Try natin to guys kasi na-try ko to sa Vietnam. Giving yung lasa nito, tamis anghang. Ang tawag sa kanya is Leng Zab. Ayan. Tig-isa na lang tayo ng ganito. Sige. Tig-isa kami guys kasi para hindi tayo nag-aagawan. Guys, ang laki pala ng 180. Hindi ko in-expect kasi nung kumain ako sa Vietnam, mga 180 din yata yun. Pero maliit lang yun guys. Parang half lang yata dito or mas maliit pa yun. Kaya nagulat ako, yung 180 ang laki pala oh. Oh, maganda rin. Feeling ko pangit yung sound pag malayo ako. Wala. Feeling ko pangit yung sound pag malayo ako. Pero sige, laban na guys. Ayan, ang laki pala nung serving ng 180. Dalawa, pero laban na natin. Masarap tumatamis maanghang. Ay, bakit maanghang lang?
nawawala yung tamis na hinahanap ko. Manghang lang. Ano ba? Yung nakain ko last time matamis na manghang. Ano ang tuwa dito? Liza. Ano? Dito. Yung stepdad ko magugustuhan niya to. Kasi lagi siyang bumibili siya lagi ng mga buto-buto sa palengke. Tapos yun yung gusto niyang pagkain. Sayang take home ko to, daling ko sa Pinas. Para ma-experience ng tatay. Pero ang laki for 180, no? Okay na rin. No? Marami sa lang free refill. Yung sabaw. Ah, ba? Sa masarap yung sabaw mo. Actually, masarap naman siya pero mas gusto ko talaga yung may tamis na natikman ko dati. Ito kasi ang hang lang. Ano yung close niya? Parang sinigang. Parang sinigang kasi may asim ng konti, di ba? Sinigang yung closest ng lasa pero hindi siya sinigang. Ano may hot sauce? Ay, Sinigang na manghang. chili oil. May chili oil na. Oo, parang yun.